Tagal na pinag-isipan ni Caleb ang mga sinabi ng kaibigang si Vicente. Mahigit kalahating araw na rin siyang nag-iinom sa loob ng resto bar ng bagong nobya nito. Pilit niyang iniisip kung ano nga ba talaga ang dapat niyang gawin sa sitwasyon na yun. Sa loob ng 5 taon, nagawa niyang pigilan at itago kay Maginda ang totoong kalagayan niya. Ayaw niyang iparanas dito ang isang pagkatao niya na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Sa tulong ng pagmamahal ng asawa, nagagawa niyang kontrolin ang halimaw sa loob niya. Pero simula nang dumating sa buhay niya si Lara, tila nagising nito ang isang parte ng madilim niyang nakaraan. Ngayon na nagkakaroon na sila ng problema ni Maginda, mas lalong tumitindi ang kagustuhang makawala ng halimaw mula sa loob niya. Nagbuga siya ng hangin nang maalala si Lara. Ang dalaga ang tanging nakapagbibigay sa kanya ng satisfaction na hinihingi ng katawan niya. Dito niya na ilalabas ang init niya. Pero sa tuwing napapalapit siya rito, lalo naman siyang napapalayo sa asawa. Nang maalala si Maginda, ay muling nagbalik sa kanya ang mga senaryong binuo ng isip niya. Ilang gabi na siyang hindi matahimik dahil sa mga eksena sa kanyang isipan. Pilit siyang ginugulo ng mga to, kaya lalo siyang nahihirapang lapitan ang asawa. Pakiramdam niya, ginagago lang siya ni Maggie. Minahal at ibinigay niya rito ang lahat. Pero paano nito nagawang iputan siya sa ulo at makipagkita sa ibang lalaki? Ibinaba niya ang baso ng alak sa harap niya. Tsaka itinaas ang relong pambisig at sinipat ang oras. 11:00 na ng tanghali. Hindi niya mapigilang hindi isipin kung kumain na ba ang asawa o ano na ang ginagawa nito. Kita niya sa mga mata at mukha ng babae ang sakit dahil sa ginagawa niyang pag-iwas. Pero sa tuwing naaalala naman niya ang ginawa nito, ay nawawalan siya ng gana. Umiinit ang ulo niya at gusto na lang niyang umalis sa bahay nila para maiwasan ang babae. Bumaba naman si Vicente mula sa pangalawang palapag at lumapit sa kanya. Nang pasadahan niya ito ng tingin, maayos na ang itsura nito at hindi na rin nangangamoy alak. Hinawakan siya nito sa isang balikat at sinenyasan. "Ayana called me." Nagsalubong ang dalawa niyang kilay. "So what?" Binawi nito ang kamay at naupo sa katabi niyang black stool. "Maggie went to your office and left your phone with Aliana." Mabilis na nagsalubong ang mga kilay niya. Lumabas siya? Agad na pumasok sa kanyang isipan ang lalaki nito. Halos magsalubong naman ang dalawang kilay ni Vicente habang nakatingin ito sa mukha niya. Bakas kasi ang matinding galit sa kanyang mga mata. "What's wrong with that? Akala ko ba gusto mo ring lumalabas ng bahay niyo si Maggie?" Hindi na niya pinansin ang sinabi ng lalaki at nagmamadaling dumukot ng ilang libong papel tsaka iniwan sa bar countertop. Mabibilis ang mga hakbang na bumalik siya sa kotse habang isinusuot ang hinubad niyang blazer suit kanina. Nasisiguro niyang may katatagpuin na naman si Maginda at hinala niya, yun ang lalaki nito. Halos paliparin niya ang sariling kotse nang mabuhay ang makina nun. Kailangan niya itong maabutan sa opisina niya. Samantala, isang mahabang buntong hininga naman ang pinakawalan ni Maginda matapos bumaba ng taxi at tumingala sa kabuuan ng bangko kung saan sila nag-apply ng joint account ni Caleb. Nasisiguro niyang magtatanong ang lalaki kung para saan ang perang i-withdraw niya, pero saka na niya iisipin kung ano ang ibibigay na rason dito. Sa ngayon, kailangan niyang makakuha ng malaking halaga. Pumasok siya sa bangko at nagsimulang maghintay para sa numero niya. Medyo marami ang tao sa loob kaya inaasahan na niyang matatagalan siya doon. Mula sa harap ay ibinaba niya ang muka at tinitigan ang reply na nakuha mula sa dating kaklase na naging malapit din niyang kaibigan. Pumapayag ang babae na makipagkita sa kanya sa araw na yun kasama ang asawa nito. Dapat paunahan niya ito ng bayad para tanggapin nito ng walang pag-aalinlangan ang ipapagawa niya. Wala sa sariling napapikit siya habang iniisip ang sitwasyon niya nung mga sandaling yun. Hinahabol siya ng nakaraan niya at unti-unti nang naaapektuhan ang kanyang kasulukuyan.
Bawat kilos at desisyon niya, malaki ang epekto sa hinaharap niya. Dapat sa mga oras na yun, kasama niya si Caleb at ito ang magsisilbi niyang lakas. Pero masyadong mabait at inosente ang tingin sa kanya ng lalaki. Hindi niya kayang sirain yun. Natatakot siya na baka mag-iba ang pakikitungo nito sa kanya oras na nalaman ang kanyang nakaraan. Makalipas ang mahigit kalahating oras, tuluyan siyang nakapag-withdraw ng 100,000 piso. Mabilis niya yung binilang tsaka inilagay ang kalahati sa isang maliit na brown envelope at ang isa naman ay itinago sa loob ng dala niyang sling bag. Inilabas niya ang sariling cellphone at tinawagan ang numero ng kaibigan. "Becca, I'm ready. Magkita na tayo." Ilang ulit na napamura si Caleb matapos malaman na kanina pa pala nakaalis si Maginda sa opisina niya. Kinuha niya ang cellphone at tinitigan kung may mensahe siyang importante. Subalit maliban sa ilang kaibigan sa business industry at sa dalagang si Lara, wala nang ibang laman ang inbox niya. "Caleb, what's happening between you and Maggie? Maayos pa rin ba ang pagsasama niyo?" Tatalikuran niya sana ang sekretarya pero nang marinig ang tanong nito, mabilis siyang natigilan. Ang init ng ulo na kumakain sa kanya kanina napalitan ng lungkot. Muli niyang naramdaman ang kirot sa puso nang maalala ang lagay ng pagsasama nila. "Cuz, I hope the two of you are fine. I'm a bit worried about Maggie." Mabilis niyang binaling ang tingin sa babae nang marinig ang sinabi nito. Bakas nga ang pag-aalala sa mukha nito. Kahit pinsan niya ang dalaga, natutunan nitong mas maging close kay Maggie dahil sa mga sariling pinagdaanan na ibinabahagi at pinagkukwentuhan ng dalawa. Mukhang problemado siya. Ayaw niyang magsalita. Pero nararamdaman kong mabigat ang pinagdadaanan niya. Ilang ulit siyang napalunok sa sinabi nito. Matagal siyang natahimik. Muling nagbalik sa kanya ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Maggie. Doon niya napagtanto, paano kung may dahilan nito? Mariin siyang pumikit bago walang salitang pumasok sa opisina, tsaka pasalampak na naupo sa sariling desk niya. Nasaksihan niyang lumabas mula sa isang hotel room ang asawa niya na may kasamang ibang lalaki, pero pilit pa rin niyang pinagtatanggol ito sa kanyang isip. Alam niyang tatawanan siya ng mga kaibigan oras na nalaman ng mga ito ang iniisip niya. Napahawak siya sa sentido at saka yun hinilot. "What else would they do inside a hotel room, dumbass?" Humugot siya ng hangin at muling inalala kung paano sila nagkakilala ni Maggie. Niligtas ng asawa niya ang kanyang buhay at lagi itong nakasuporta sa kanya kaya lalo niyang hindi napigilan ng sarili na mahulog dito. Nang magdesisyon siya noon na iwan ang nakaraan sa likuran niya, tuluyan niyang inamin sa sarili na mahal na nga niya ang babae. Si Maggie ang ibinigay sa kanya ng langit. Ito ang naging saving grace niya. Pero bakit ngayon, sa isang iglap, ay tila nagbago ang lahat? Paano niya nagagawang pag-isipan ng ganun ng asawa? Si Maginda ang pinakamalambing at pinakamabait na tao na nakilala niya. Kung may ginawa man itong hindi niya maintindihan, sigurado siyang may dahilan. Napatuwid siya ng upo at matagal na tumitig sa kawalan. Wala siya sa loob ng hotel room kaya kahit ano ang mangyari, hindi niya masasabing may nangyari nga sa dalawa. Tama, nasambit niya sa sarili. Kailangan niyang makausap si Maggie. Kailangan niyang malaman mula rito mismo kung anong nangyari sa loob ng hotel room. Tumayo siya at muling lumabas ng opisina. Hawak ang cellphone sa isang kamay. Tinawagan niya ang numero ng asawa upang makipagkita para tuluyan ng matuldukan ang lahat. Nagpakawala siya ng hangin nang sa paglabas niya ng kumpanya hanggang sa makapasok sa loob ng kotse, hindi sinasagot ng babae ang tawag niya. Nagri-ring yun pero hanggang dun lang. Tumitig siya ng diretsyo at napaisip. Baka nagalit na ng tuluyan sa kanya ang asawa dahil sa pag-iwas niya rito. At kanina, wala na naman siya sa opisina nang pumunta ito para ihatid ang cellphone niya. Madaling magdamdam si Maginda kaya nasisiguro niyang nasaktan na naman ito.
Binalingan niya ang cellphone at muli sanang tatawagan ng asawa, ngunit natigilan siya nang makatanggap ng tawag mula sa ibang tao. Ang taong inutusan niya. Mabilis niyang sinagot ang tawag nito. Mr. Caleb, hindi ko maaaring ilabas ang video mula sa loob ng hotel, pero binibigyan tayo ng permiso ng hotel owner na mapanood ito sa hotel nila. Napatango siya sa sinabi ng lalaki sa kabilang linya. Okay, I'll be there in 5 minutes. Matagal na tinitigan ni Maginda ang screen ng cellphone niya kung saan naroon ang pangalan ng asawa. Hindi makapaniwalang tinitignan niya ang pangalan nito habang nakaupo sa isang mesa sa loob ng coffee shop. Doon nila napag-usapan ng kaibigan na magkita. Kakarating lang niya ron at katatapos lang din nilang mag-usap ng babae. Sinabi nitong papunta na ito kasama ang asawa nitong isang private investigator. Sa huli, bumuntong hininga siya at napapalunok na ibinaba ang cellphone saka inangat ang tingin sa paligid. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman habang tinatawagan siya ni Caleb. Noon, tuwang-tuwa siya at halos magtatalon pa sa tuwing tinatawagan siya nito habang nasa opisina to. Pero ngayon, magkahalong sakit, takot at pagdadalawang isip ang nararamdaman niya. Pakairamdam niya kung sasagutin niya ang tawag nito, baka mag-away lang sila at masaktan na naman siya. Hindi na kaya ng puso niya ang isa na namang sakit. Hinuha niya ay magbe-breakdown na siya oras na makarinig na naman siya ng isang problema. Masakit man ay pinili niyang hindi pansinin ang tawag nito at hintayin na lang na makauwi siya. Tsaka dun sila sa bahay mag-usap. Para minsanan na lang ang sakit. Tumagal pa ang paghihintay niya ng kalahating oras, tsaka tuluyan dumating ang kaibigan niya kasama ang isang lalaking matangkad at nakasuot ng coat. Ngumiti siya sa mga ito bago tumayo, tsaka inilahad ang kamay. Long time no see, Becca. Tinanggap ng babae ang kamay niya at nakipagbeso-beso pa sa kanya bago siya tuluyang ipinakilala nito sa sariling asawa. Samantala, mariing tinitigan ni Caleb ang screen kung saan makikitang lumalabas ng hotel room ang asawa niya. Mapapanood na parang may sinasabi ang babae bago nilingon ng lalaking kasama nito sa loob ng kwarto. Kasalukuyan siyang nasa loob ng security room kung saan maraming monitor ang nakadisplay sa harap. Napapanood roon ang kuha ng bawat kamera na nakasabit sa iba't ibang sulok ng hotel. Natigilan siya sa pag-iisip nang makita ang sumunod na nangyari. Tila nagpapaalam si Maginda sa lalaki dahil pagkatapos nun, umalis na ito ng nag-iisa. Ang lalaki naman ay sandali pang hinatid ng tingin ang asawa niya bago muling pumasok sa room nito. Hindi na niya nakita ang pangyayaring yun dahil mabilis na siyang bumalik sa loob ng kwarto kasama si Lara. Tandang-tanda pa niya na sa sobrang galit na nararamdaman niya, ilang oras siyang nakipagtalik sa babae para ilabas ang galit niya rito. Bakit hindi sila sabay na umalis? Naisip na niya na baka nag-iingat lang ang dalawa. Kaya naunang lumabas si Maggie. Pero kahit dumaan na ang maraming minuto, hindi pa rin lumalabas ang lalaki sa kwarto nito. Mr. Caleb, napag-alaman ko na ang lalaki ay naka-check-in sa hotel ng ilang araw na. Kinabukasan matapos silang magkita ng iyong asawa ay saka lamang ito nag-check out. Nabaling ang tingin niya sa lalaking katabi na siyang inutusan niya na mag-imbestiga. Muli niyang itinoon ang paningin sa screen nang makita ang paglabas ng lalaki sa room nito kinabukasan. Itinigil ang video ng taong siyang nag-o-operate ng controls nang matuon ang kamera sa mukha ng lalaki. Nagawa niyang pagmasdan ito ng mabuti. Sa pakiwari niya ay kaedad lamang ni Maginda ang lalaki at mukhang normal naman ito. Walang espesyal dito o kahit na anong pwedeng magustuhan ng asawa niya. Nanggagalaiti niyang kinuyom ang mga kamao. Muling pumasok sa isip niya ang mga maruruming senaryo na pwedeng ginawa ng dalawa sa loob ng silid. Matapos nun ay nagpunta na sila ng lalaking kasama niya sa restaurant na nasa loob din ng hotel. Doon ay ibinigay nito ang kaunting impormasyon na nakalap nito tungkol sa lalaki. Ang buong pangalan niya ay Roy Magsibong. Nalaman kong lulong sa droga ang lalaking yan at maraming pinagkakautangan. Nilapit nito sa kanya sa ibabaw ng mesa ang larawan ng lalaking Roy Magsibong ang pangalan. Maraming pinagkakautangan? Ulit niya
bago tinanggap ang larawan at ang papel kung saan naroon ang basic information tungkol sa lalaki. Baon na sa utang kaya nagtatago dahil sa pinaghahanap na ito ng mga pinagkakautangan niya. Malaking halaga ang inutang niya para sa mga drogang ginagamit niya. Matalim ang mga matang nailing siya matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Ngayon niya masasabi na malaki ang tsansang wala itong relasyon sa asawa niya. Halos perpekto na ang buhay ni Maginda kasama siya. Hinding-hindi ito papatol sa lalaking katulad ng Roy na ito. Habang patuloy siya sa pagtingin sa papel na may basic info ng lalaki, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang cellphone. Ibinaba niya ang papel at dinukot ang cellphone sa loob ng bulsa. Binuksan niya ito at napag-alaman na galing sa bangko ang text. Natigilan siya nang makita kung tungkol saan yun. Si Maginda, nanggaling sa bangko at nag-withdraw ng malaking halaga. Matapos ilapag ng waitress ang isang tasa ng kape, 2 juice at 3 slice ng cakes sa ibabaw ng table nila, nagpasalamat siya sa babae na sinuklian naman nito ng isang ngiti. Nang makaalis ang waitress, sa kanya binalingan sina Becca at ang asawa nitong private investigator. Salamat talaga sa pagpunta. Naku, wala yun. Napakabait mo sa akin nung high school pa tayo. Oras na rin para makabawi ako sa'yo. Malapad nang umiti ang babaeng si Becca. Hindi pa niya nasasabi sa dalawa ang sadya niya. Iniisip niya pa rin kasi kung sakaling tanungin siya ng mga ito sa posibleng dahilan ng pagmamamman sa kanya ng lalaki. Anong sasabihin niya? Nakita niya ang pag-inom ng kape ng asawa ng kaibigan niya. Matangkad ito. Medyo malaki ang pangangatawan at namumutla sa kaputian ng kutis. Matapos itong ilapag ang kape, binalingan naman siya nito ng tingin. Tungkol saan ang gusto mong imbestigahan ko? Mahinahon, ngunit malaki ang boses nito. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa kaibigan niyang si Becca. Kinakabahan siya sa ginagawa niya. Natatakot kasi siyang baka mahuli ng lalaking nagmamanman sa kanya ang investigator at baka ano pa ang mabunyag kapag tuluyang nagkaharap ang mga ito. Ewan niya, tila